Salamat po sa music team na napuyat kagabi and still do their practice. At mahaba-haba po yung burnout kaya alam po namin ang inyong puyat. Salamat din po sa iba't ibang mga ministries ng bawat isa. Samahan niyo po ako sa aklat po ng unang Korinto, chapter 12. Malapit-lapit na po tayong matapos. 1 Corinthians 12, verse 1. Now concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols. However, you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says, Jesus is accursed. And no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by the one Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another the ability to distinguish between spirits. To another various kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Manalangin po tayo. Aming Ama, hiling namin na tulungan kami at patuloy na bigyan po ng talino sa usapin po ng pananambahan at bahagi nito ang pag-eeksersisyo o pag-exercise ng aming spiritual gifts. Hiling po namin na tulungan ng bawat isa. Tulungan din ang inyong abang lingkod sa pagbibigay at pagbabahagi po ng inyong mga katotohanan. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Merong nanalo kagabi si Alex Yala. Hindi ko alam kung kasama kayo sa pagbubuni. But it is sometimes tempting to read comments at basahin yung mga komento ng mga Pilipino about Alex Yala. Nanalo siya, lumampas na siya ng third round at papasok na siya sa round of 16. Ang natatanging Pilipino na sumali at nakapasok sa Wimbledon tennis. May mga comments, sabi niya, congratulations, very good. Pero nakasulat, matatalo na yan sa susunod. Ay, di ko alam kung ano yung problema ng mga tao. Matutuwa ba sila? Natutuwa sila? May Pilipinong nanalo? Sabi ng isang African na nag-comment, yan ang, kung may Pacquiao dati, ngayon may Alex Yala. They're united at the back. Hindi niya alam, hindi ganun sa Pilipinas. Merong agree, may disagree, may nagko-congratulate, at merong nagagalit. Inside the church, it also happens at nangyayari po yan. Patuloy natin pag-usapan, mga kapatid, issues concerning public worship. Meron siyang tatlong bahagi. Man and woman in worship, that is in chapter 12 or
chapter 11, verse 2 to 16. And then may issue about the Lord's Supper, that is in 17 to 34. Ngayon, ang issue nila, mga kapatid, is the spiritual gifts. Good news, hanggang chapter 14 po yan. Tatalakayin po natin hanggang chapter 14. Wala mo ng break. Hindi po, hanggang 11 lang po ko ngayon. Ang issue is the source of spiritual gift. Saan ba nanggaling kasi ang spiritual gift? Yun po yung pag-uusapan natin in chapter 12. Ang issue po ng pagkabahabahagi sa Korinto, hindi natapos sa usapin who is their favorite minister. That is in chapter 2. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, issue nila kung sino yung paborito nilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Akala ng, pag binabasa mo yung Corinth, natapos na ba sila dito? Tapos na, ito na yung issue at nag-end, ito lang yung usapin, ito yung kanilang problema sa buhay at about pagan food. Tapos na ba yung pagkabahabahagi? Yun po yung malungkot, no? Pagdating natin ng chapter 12, hindi pa pala natapos ang issue nila ng pagkabahabahagi. Ngayon, ang issue na naman nila is spiritual gifts. Kung papansinin po natin ang simbahan, magkakaiba po ang mga tao sa loob ng church. Magkakaiba in a sense, hindi lang magkakaiba sila sa kanilang pagkatao, but even our capabilities are different. Magkakaiba po tayo ng ating kakayanan, magkakaiba tayo ng katalinuhan, magkakaiba ng tinapos kung saan ka inalaw ng Diyos na naipanganak. Hindi ka, kung yung iba ay naipanganak sa pamilya na mayroong gintong kutsara, yung iba ay naipanganak na mayroong pilak na kutsara, at yung iba ay naipanganak na walang kutsara sa bahay. Magkakaiba tayo. Kaya pag yung accomplishments nun sa pag-aaral, magkakaiba din. Merong mayaman na hindi nag-aral, merong mahirap na nagpumilit mag-aral, humabot sa Harvard. Misa may nakikita ako sa balita, anak ng magsasaka ay nagtapos ng engineer. Kakataka ba yan? Sa amin hindi. Nung nag-aaral po ako, common po yun. Karamihan ng kaklase ko, parents sila magsasaka, sila rin magsasaka. Yung kaklase ko hanggang ngayon magsasaka. Sabi ko, ba't ka umuwi na ng probinsya? Nagsawa na akong nagtatrabaho sa aking amo. Ayusin ko yung bukid namin. Electrical engineer po yon. Nagbubukid siya ngayon. Kaya nung dumating siya sa reunion, nilibre siya dun sa bayad. Sabi nung isa, ba't mo nilibreng bayad yan? Bakit? Yung kotse niya, yung sasakyan niya, nakabalot pa yung upuan ng plastic. Mayaman pa sa akin, hindi siya, libre ako, may bayad. Kasi magsasaka, yun ang tingin natin, mahirap magsasaka. Iba-iba, merong laborer, merong nagtitinda, yung anak niya nagtapos sa kolehiyo, kahit nagtitinda yung nanay, ang nagtitinda po sa palengke ng mga isda at baboy, mataas pa yung sahod nun o kita nun sa nagtatrabaho na manager sa bangko. Para alam nyo lang, baka hindi nyo po alam, gaano kalaking kita nung nagtitinda. Kaya, pag sinabi natin, magkakaiba tayo, Pastor. Magkakaiba po, kahit po basketball. Kung imaginein po natin ang lahat ng player mo matatangkad, masaya po yun. Pero paano kung ang lahat po ng player mo ay kasing tagkad lahat ni Kai Soto? Sinong tatakbo at sino magdadala ng bola? Lahat sentro. Nakasiksik lahat sila doon sa bilog doon sa gitna. Magkakaproblema yung team nyo. They were divided and then hindi inalaw ng Diyos ng lahat ng tao ay magkakahait. Hindi ma-enjoy nung matangkad siya kung lahat ng tao ay kasing taas niya. Hindi ma-enjoy nung maliit na maliit siya kasi kung lahat kasing height niya. Masaya merong maliit. Pastor, parang pag maliit ka, lagi kang ginaganyan. Wala namang gaganunin kung wala ka. Para sa iyo yun .
magkakaiba po. Kahit po sa simbahan, magkakaiba. Ang problema lang sa simbahan, yung mga tao, hindi nila na-appreciate kung ano ang meron sa kanila. Yun po yung nangyari doon sa Corinto. Tandaan po natin ito. Living in the church o namumuhay sa simbahan, hindi dapat nagkakaroon ng kompetisyon. Magkakaiba po tayo ng kakayanan. Kung si Pablo ay magaling mangaral, mas magaling si Apolos. Totoo po yun. Aminado si Apostol Pablo, si Apollo ay magaling mangaral. Hindi siya naiinggit sa kanyang kakayanan. Pero hindi kaya ni Apollo na pagkatapos bugbugin, nangangaral pa rin. Si Paul lang may kaya nun. Tsaka yung Wormbrand ng Romania. Sila lang may kaya nun. Binubugbog habang nangangaral. O sige, sabi nung pastor, o sige, pagka ba nangaral ako, papaluin mo akong ganyan? Oo, papabayaan mo ba akong mangaral? Oo, sige, paluin mo na akong paluin, pabayaan mo akong mangaral. O nangangaral siya habang hinahampas sa likod. Sila lang may kaya noon. Hindi po lahat may kaya. There's iba-iba ang kakayanan po natin. Kahit po sa cycling, pag nanood kayo ng cycling, iba-iba din yung kakayanan ng pastor, hindi ba individual ang cycling? Pagka talagang mga tour, hindi po individual. It's a group game. Kasama pa yung nagraradyo doon sa kotse. They have their own parts. How much more in the church? The appreciation of spiritual gift ay nakalimutan ng mga mananampalataya sa Corinto. Papag-usapan po natin, saan ba galing kasi ang spiritual gift? Let's do the background. Ano yung background na binigay po ng manggagawa ng Diyos? Sabi niya, now concerning spiritual gifts. Hindi ito yung usual na pagpapansin ni Apostol Pablo na mga issues. Pero pag napapansin natin yung now, meron siyang mga issues about that. Spiritual gift. Anong problema sa spiritual gift? Sabi na, I do not want you to be uninformed. No, sana para maging aware po tayo sa lahat ng bagay na to. Sabi na in verse 2, you know that when you were pagans, you were led astray to mute idols. However you were led. Is their background, ipinaalala ulit sa kanila. Kayo ay pagano, and kung iisipin po natin, pare-parehas lang ang ginagawa sa pagan worship. Sa kanilang mga sistema, sa kanilang mga religion, pare-parehas lang. Di ko alam kung saan kayo galing religion. Usually, pag religion is you go on a church o kung sasamba ka, kung magsisimba ka, sisimba ka, pagkatapos no, you leave the church. Tapos, mamuhay ka na ulit ng iyong sariling sistema. Kung ano yung ginagawa mo throughout the week, you can do that. Sa church is entirely different. Spiritual gifts were not exercised simply on Sunday. Kabahagi ito ng buhay mo at kabahagi ka ng simbahan which you exercise sa bawat pagkakataon. Sabi niya sa verse 3, therefore I want you to understand that no one speaking the Spirit of God ever says Jesus is a curse. Haba ng foundation ng usapin, kung merong Espiritu ng Diyos yung tao, hindi niya sasabihin yan. Pero yung nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo o si Jesus ay Panginoon, nasasabi niya yan dahil sa Espiritu ng Diyos. Dahil sa Holy Spirit. Hindi ito yung pangalan na simbahan, Jesus is Lord. Ngayon na po yung pinangalan nila sa isang simbahan, na kasamang nagrarally minsan para may paglaban sa politics. Ang punto niya is, nasasabi niya si Jesus ay Panginoon dahil meron siyang Espiritu ng Diyos. Hindi dahil yun ang kanyang religion. Okay? O hindi, Pastor, ngayon 2:5 na lang ang Jesus is Lord. Sa Old Testament, hindi ito madaling sabihin. Yung salitang Lord, which is sa New Testament, kurios po ito, means a leader or a king. Sa Old Testament, ito po yung kapag sinasabi yung hallelujah, yung Yah ay Lord.
Ang isang tipikal na Hudyo, hindi na basta-basta binabanggit yung Lord. He has a lot of respect to that. Hindi sa panahon po natin. Sa panahon natin, 2.5 yung paggamit nila ng Lord. Pag napatit, praise the Lord. He has a lot of respect to that. Ngayon, hindi na. Merong nangyaring kakaiba, praise the Lord. Ano ang praise the Lord? Ang kausap niya, yung mga naunang mananampalataya, that they could give a lot of respect to the praise Jesus is Lord. Ino-honor po yun. Hindi to sinasabi basta-basta na lang na may nangyaring hindi kakaiba, pero purihin ng Diyos. Yun po yung nakakatakot pagka mayroong nagpipreach sa patay. Funeral service. Minsan ang hirap, minsan tinatanaw, Pastor, paano mo gagawin yung introduction? Para safe ako, nakikiramay ako doon sa namatayan. But sometimes, meron kang maririnig, purihin po natin ng Diyos dahil tayo merong service ngayon. Sandali, may patay sa likod mo, oh. Sasabihin ba nung namatay yan, purihin ng Diyos, namatay yung kapatid ko, yung nanay ko, yung lola ko? Hindi siya madali. Alam mo na alam niya yung soberano ang Diyos. Totoo yun, alam mo siya. Pero nag-grieve yun eh. Ang hirap niya, kaya minsan yung praise the Lord, naging expression rather than giving honor and respect. Ang pinag-uusapan po, binabanggit ni Apostol Pablo sa chapter 12 ng 1 Corinthians, verse 3, is giving a lot of respect to that praise or to that sentence, Jesus is Lord. Then pupunta siya, sabi niya in verse 4, now there are varieties of gifts. Magkakaiba po yung spiritual gifts. I-elaborate po niya ng konti yan paglampas natin ng verse 7. Sasabihin niya yung mga ibang mga gifts. Limited edition. Meron ding limited edition sa Romans 12. Meron ding ibang mga spiritual gifts na binanggit sa ibang libro ng Biblia. Ibig sabihin, hindi talaga nila binabanggit lahat. Ano po? Ang punto niya is, iba-iba ang spiritual gifts. Binibigay lang po ito sa mga mananampalataya at may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, sabi niya, but the same Spirit. Ang Spirit po ang ginamit is eumatikon, is capital po yan. Patungkol po yan sa Holy Spirit. Hindi yan yung Spirit, it's the common Spirit na merong evil Spirit and good Spirit. Ang idea is angels. Ang Spirit po dyan is ang Espiritu ng Diyos. And then in verse 5, there are variety of service. If you want to connect that, pag sinabi natin spiritual gift, ay ginagamit po yan sa service. But the same Lord, and that is Jesus Christ. And there are varieties of activities. May ginagawa with the same God. May napansin ba kayo? Binanggit ang Trinity concerning spiritual gift. Ang namamahala sa lahat ng ito ay ang Diyos. Pero iba-iba, ang punto na iba-iba ang spiritual gift at hindi ito magkakapareho. Merong magkapareho pero magkaiba pa rin po sila. Hindi sila magkakapareho. Bakit may problema ba yan? When we move on dun sa verse 12, pagdating po natin dun next Sunday, meron kasi silang paboritong spiritual gifts. Isa sa paboritong spiritual gift, pati ngayon sa panahon po natin, ay yung speaking in tongues. Hindi ko alam kung nakarinig na kayo ng speaking in tongues. Si Eddie Villanueva, ginagamit yan pagka natapos po siya ng aral. Pag nag-pray po siya, nag-speak in tongues. Pag tinanong mo ang mga nag-speak in tongues, ano ang inyong language? Ang sinasabi sa iyo is, Pastor, yung language doon ay language of angels. Di pagbigyan. Language of angels pala ang ginagamit. How true is that? Gaano siya katotoo?
yung language of angels. When we get there, I'll explain it. Ang punto nito, mga kapatid, ang spiritual gift ay nagtatrabaho siya at ginagawa ng mga tao, in-exercise ng mga tao. Pero ang Diyos ay isa lang. Pero merong iba't ibang mga serbisyo na ginagawa ang mga mananampalataya. Verse 7. Bakit may spiritual gifts? Sabi na, to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Meron kang spiritual gift, hindi para ikaw ang makinabang, para makinabang yung iba. Ayun po yung punto po nito. May spiritual gift ako for the benefit of others, kaya hindi ko pwedeng sabihin na I have better one. Kaya yung iba, naghahanap sila ng luring gift na regalo ng Diyos na mas kapansin-pansin. Tingnan niyo po isa sa paborito nilang ministry dati ng mga tao ay choir. In the music. Lalo na ngayon, tumaas po yung priority ang worship at binibigyang pansin yung worship. Ang nangyayari is, naka-highlight yung music team, tapos yung pulpit. Sabi ko na to last time, yung pulpit nasa baba, yung music team nasa taas. Tapos yung pagkanta, ang tagal-tagal kumakanta, tapos pagdating sa pangangaral, they shorten. Gusto nila paikli ng paikli yung preaching. Sabi minsan, pwede ba pastor, yung music is 1 hour, tapos yung preaching pwede bang 15 minutes na lang? What? Nung si Pablong nangaral hanggang alas 12 ng gabi hanggang umaga. Ganun kahaba. Kapag uma-attend ng Sabat ang mga Hudyo, kakanta sila ng ilang kanta tapos yung pangangaral hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon, pabaligtad, pahabaan ng music. Pastor, kasi yung mga music mahahaba. Totoo po, ang Psalm ay 150 chapters. Pero ang Bible meron siyang 1,189 chapters. Minus 150, yun po yung story. Okay, kumpara niyo yung ratio. Tapos yung Psalm, meron pa sariling kwento. Minsan nakala na, Pastor, yung Psalm, kanya-kanya silang awitin. Yes, pero yung pagkakaayos po ng aklat ng Psalm, mayroon sa sariling kwento. Sa kanyang pasimula hanggang nakarating sa dulo, meron sa sariling istorya. Kasi akala ng tao, yung awitin ng Psalm, paisa-isa, Pastor. Hindi po. Kung bakit may book 1, book 3, book 4, naka-arrange po yung Psalm to the point na may papakita niya yung gusto ng istorya nung nag-collect ng mga awitin. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, when we serve, we don't simply highlight one. Choir, pinakamagandang ministry noon. Kitang-kita kaya lagi. Tapos ang gandang pakinggan, I love choir. Listening to 4 voices, 2 at least, pinakakonti, sarap marinig. Kaya pag sinabi nilang choir, ano ministry mo? Choir. Pag cleaners ka, anong ministry mo? Cleaning. Di naman nakakatayo maayos yung choir kung marami yung baba. Kaya, pagka sinabi natin spiritual gift, the benefit is for the others. Kapag ikaw ay may ginawa sa simbahan, nagbe-benefit ang iba. Pero kapag ang focus mo sa iyong paglilingkod is para ikaw ay pansinin at ikaw ay sumikat, then you miss the point of the ministry. Iba po yung walang ginagawa sa ministry, ha? Iba po yung naglilingkod, iba po yung walang ginagawa. And we don't compare ourselves. Ikaw, ano ministry? Ano ginagawa mo sa church? Don't simply end with one ministry. Lalago yung iba sa kanilang pananampalataya when you do your part. Pastor, kailan ako magre-retire? Pag di mo na po kaya, then you retire na. Kahit po pagpapastor, merong retirement.
Ang pagka mga misyonero, nire-retire po yan ng age. Sa Amerika kasi 48 retirement. Then, kailangan mo na magpalit ng trabaho o ng lugar kung saan ka naglilingkod dahil hindi papayag ang gobyerno with the same task. Kung pastor ka sa isang simbahan, nag-retire ka ng age 48, and then hindi ka na pwedeng mag-stay sa church or hindi na pwedeng pulpit ministry ulit yung trabaho mo. It should be different. At hindi na treatment with the trabahador ka ng simbahan, hindi na po siya ganon. Magkakaiba na siya. Yung iba ay binibigyan po sila ng isang taong bakasyon pagka mga misyonero. After 7 years o 6 years in the ministry, babakasyon po yun ng isang taon. But there is a retirement for the ministry. Pag hindi na po kaya ng pastor, then they have to retire. Ganon din po sa ating ministry. But habang kaya natin, bibinigyan po tayo ng spiritual gift para yung iba mag-benefit po sa atin. Let us simplify. Kapag kayo ay merong ginagawa sa church, ikaw ang napagod, di ba yung nakinabang? Tingnan niyo po. Kapag i-charge ka sa food at ikaw ay nagluto para sa iba, sa isang kalderong niluto mo, gaano karami sa'yo? Pabalik ako sa sopas. Paborito natin yung sopas. Ate, ganito karaming sopas. Sa ganito karaming sopas at ganito kalaki yung kaldero, ilan sa'yo dito? Kalahati? Ang trabaho mo, pag-iwahiwalayin mo yung laman ng manok doon sa breast. Papakulo mo muna, tapos pag-iwahi. Tapos iwain mo yung sangkap, tapos sisindi mo yung kalan kinabukasan. Habang kami natutulog, ikaw nagluluto. Tama ba ako? Pasensya na po kayo, hindi ako marunong sa ganun. Alam ko lang kung anong lasa ng sopas. Magaling ako doon. Pagkatapos no, pagkakain na, dadali mo dito. Di pakakainin mo kami lahat. Sa ganitong kalderong sopas, ilang sopas sa'yo? Tapos, sa sobrang pagod mo man nagluto, nagsawa ka na doon sa pagkain, di ba? Subukan nyo na yon. Ikaw ang cook, ayaw mong kainin yung niluto mo, nagsawa ka na sa kakatikim, kung tama yung patis, tama yung asin, tama yung paminta, etc. Tapos, dahil gutom ka na sa haba ng preaching ni pastor, ito lang yung kakainin mo. Sino magbe-benefit? Most of it. Yung iba, babalik pa yun. Alam niyo ba yun? Ang punto ko lang ganito mga kapatid. I have devoted a lot of time to prepare a food para ito lang yung aking kainin. Sino magbe-benefit? Lahat po ng kakain dun. That's the ministry. May gagawin kang dami mong uubusing oras, tapos yung pakinabang mo, ganun lang siya kaunti para sa'yo. Pero yung iba, tuwan-tuwa, kaya nga babalik pa kami. Alam niyo ba yun? That's the ministry in the church. Practicing in music, hindi siya madali. Buti hindi kayo nag-away-away. Nung part ako ng choir, sali-sali lang po ako sa choir, Salingket ako alam niyo pa yung salingket? Yung pinaaral ka ng grade 1, tapos nandun ka lang sa harap, ang nagsusulat para sa iyo yung kaklase mo doon sa likod. Pag grade 2 na sila, doon ka palang grade 1. Yun po yung salingket, pero kinder na po ngayon. Yung nilagay ka ng magulang mo para hindi ka lang alagaan ng buong araw, kaya ilalagay ka sa school. Kaya yung teacher mo mag-aalaga sa iyo. Tapos, pag magpa-practice ng choir, it requires not 1 day practice. Pinakakonti 2. Kahit po yung music team, you do a practice. Ilang oras yung practice? Tapos kakanta lang yun. Yung mga kakantahin, wala pang 30 minutes. Ilang oras yung practice? Para saan yung practice? Para sa ganun, akayin kami sa tamang awitin at hindi sisintonado yung congregation. Dahil pag sumintonado yung song leader tsaka yung backup,
pati yung pumapalatok doon, at saka yung nagkikeyboard. Pag sintonado po yun, sisintonado tayo lahat. Ano ang mangyayari? Nakakaya sa Diyos. Sino nagbe-benefit when they have their practice? When they apply that, tayo lahat nakasama pagsamba nag-benefit. Kasi tama lahat yung pagtugtog. We benefit. Yung po yung ibig sabihin po nito, yung naglilinis sa simbahan. It requires a lot of time. Ewan ko kung meron po naglilinis dito na 10 minutes lang, tas uuwi na. Lilinisin lahat eh. Tas darating tayo dito, we simply sit. Tapos yung naglinis, alam mo yun, pawis na pawis siya. Tapos ikaw, upo ka lang. Sarap ng buhay natin, di ba? Next time is your turn. And others will benefit. Paano pag marami? Pagdating niya dito. Isa nagyari sa amin, yung sa sobrang kabaitan ng mga bago namin bisita, binarnisan lahat ng upuan. Sabi ko, hindi kakambit yung barnis nyo. Wag yan. Di sila sumunod. Kinabukasan, nakita ko yung usher namin. Wala siyang barong. Sabi ko, Papa, ano ginagawa mo? Kumuha kang basahan, sabi niya, pumunta ka doon. Punasan mo yung ibang upuan. Bakit? Yung barnis kumakapit sa damit. Hindi kumapit sa Merong nagpunas doon. Pagdating ng worship, simple na upo yung mga tao, hindi nila alam na merong isang oras na nangyari bago sila naupo. Pinunasan lahat yung upuan, tinanggal lahat yung barnis. Sa kakapunas, bago sila naupo. Ilan lang po yung gumawa noon. But more than 100 persons, members ng church, ay nag-benefit po. Doon yung po yung ibig sabihin po ng common good. You do your part, and the church will benefit. Kaya hindi po ito magkakapareho ng spiritual gift. Kahit po yung mga mangangaral. Basta pag kinumpara ka sa mangangaral, huwag niyo po ikukumpara, hindi po ko aabot dun sa comparison. Masyado akong malayo para sa comparison. Kahit yung mga teachers, o nag-aaral kayo, meron kayong English teacher, meron kayong math teacher, you could compare. Si teacher namin ganito yung magaling sa ganito, yung ganito. Iba-iba po sila eh. Paano, pastor, kung pare-parehas? Baka maboring naman kayo. They have their talent para binigay po ng Diyos para doon. Kapag itutuloy po natin, sabi na in verse 8, for to one is given through the Spirit the utterance of wisdom. May katalinuhan po yung iba. Will others benefit? You could ask them for advice. Yung iba, sabi na, another is the utterance of knowledge, according the same Spirit. Wisdom is an applied knowledge. Yung knowledge is marami pong alam. Maraming alam sa Biblia, tapos sa application in life, mas marunong po yung isa. Yun po yung pinagkaiba po nito. Hindi ibig sabihin yung marunong hindi niya alam i-apply. Much better lang yung isa. Tapos sabi niya, another faith by the same Spirit. Ito yung pagka-problemado kayo lahat, yayayain na kayo, mag-pray muna tayo sandali. Yung iba, gifts of healing. Pastor, meron palang nagpapagaling. Meron talaga. Dati. Ngayon wala na po tayo magkikita nagpapagaling na tao. Meron po magpipray and God will heal. Another, the working of miracles. To another, prophecy. Pastor, meron mga nagmimilagro. Opo, wala na po ngayon. Ang Diyos, opo. Pastor, yung mga miracle worker ngayon, pag napanood niyo po yung mga miracle worker, so-called miracle worker sa TV o sa YouTube, o kung saan nyo man sila napapanood, ini-expose po sila. Yung iba may sakit, tapos kasangga pala nila yon. Alam niyo yon? Yung pagagalingin niya kunwari, tapos kausap lang pala nila, kasama nila member na simbahan yon. Pag natapos po yun, hati-hati sila doon sa pera.
Mayroong palabas na ganyan sa Pilipinas, yung hindi ko alam kung title niya, Kahoy. Meron siyang napulot na ribulto sa dagat, tapos nagpapagaling kunwari yung isa, tapos meron silang anito. Pilipino po ito, no? Pilipino yung palabas. Pagkatapos, yung kabarkada niya, sabi na ituloy natin, ituloy natin. Sabi na, ang ginagawa nila, kasi maraming dumadayo sa lugar nila na may sakit. Meron silang tao na may sakit, iba-iba yung sakit no, masakit sa puso, epileptic, hindi siya nakakalakad. Tapos ipapanalangin nung faith healer, tapos maglalakad. Pagkatapos po nung paggabi, magiinuman na sila doon sa likod. Kahit po yung mga faith healer o yung mga magmimilagro, sabi, pastor, healing pastor, wala na po ngayon. Noon meron. Para ma-establish po yung simbahan. Ngayon hindi na po ito ginagawa ng Diyos. Si Timothy nagkasakit, hindi niya sinabi na mag-pray ka dyan, gagaling yan. No, masakit yung tiyan niya, uminom kang konting alak, makakatulong sa iyo. Tandaan niyo po, no, yung may sakit sa tiyan po yung pinainom ng alak, hindi po lahat. Sabihin natin, pastor, pinapainom tayo ng alak. Yung masakit po yung tiyan. Pero chineck up ni Paul. Kung wala si Paul, wag sa doktor kayo magpa-check up. Another prophecy. Dalawa po meaning ng prophecy. Yung isa, merong propesya, may mensahe mula sa Diyos. Prophecy po yon. Yung isang prophecy, ang definition po niya ay pangangaral ng salita ng Diyos. That's preaching. Yun po yung definition nila ng prophecy. Ibig sabihin, merong may gift sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yung iba ay meron daw silang kakayanan para ma-distinguish nila yung spirits, good or bad spirits. Meron pong magaling daw sa ganon. Ngayon, dahil kompleto na po yung Biblia, ang source mo is the Bible. Is that a good or a bad spirit? Your source is the Bible. Yung iba ay meron silang tinatawag na various kinds of tongues. Ito po yung sumikat sa Corinth. Speaking in tongues. Pastor, lahat ba meron pang speaking in tongues? Paano sa 1 Corinthians nag-speak in tongues sila? Sa first generation ng simbahan, na bumaba ang Holy Spirit, nag-speak in tongues. Opo. After those opening of the churches o ng pagbaba ng Espiritu sa Jerusalem, sa Samaria, at sa Gentile. Wala na pong speaking in tongues na kapag bumaba ng palataya yung tao nag-speak in tongues, wala na pong recorded na ganon. When the opening lang, Jerusalem, Samaria, and Gentiles, doon po merong pangyayari na speaking in tongues. Tapos nung mangaral si Apostol Pedro, merong speaking in tongues. Pero dito yung hindi naintindihang salita. Yung speaking tongues na ginamit ng Diyos kay Apostol Pedro ay naintindihan ng iba yung lengguwahe na kanyang sinasabi. Kapag sinabi niyang tumayo, naintindihan siya sa dialect ng mga tao na nandun. Hindi ito yung pati yung nagsasalita, hindi niya naintindihan yung kanya sinasabi. Hindi po ganun ang speaking in tongues. Speaking in tongues is pag nagsalita ka, hindi mo kailangan ng interpreter. Somebody will interpret. O ang Diyos na mismo mag-i-interpret. Ibig sabihin, alam niyo yun, para naka-headphone ka na mayroong translator. Pag nagsalita ka, matatranslate ka agad yung sinasabi. Ganun po yung speaking in tongues. Hindi po ito yung gibberish na tinatawag ng iba, gibberish, na walang nakakaunawa, pati nagsasalita, walang naunawaan. Sabi nila, pastor, ito yung language of angels. Hindi pa. Example nito ay si Isaiah. Si Isaiah ay siyang isa sa mga nakarinig ng language of angels. Nung si Isaiah ay nabubuhay sa balat ng lupa, ang lengguwahe po niya ay Hebrew. Nung nandun siya, dinala siya ng Diyos, yung Espiritu niya sa langit, at nakita niyo mga anghel nagse-celebrate, ang narinig niya ay Hebrew. Kaya naisulat niya, ang sinabi ng mga anghel is, Holy, holy, sa English na lang, hindi ko alam sa Hebrew.
Sabi niya, Holy, holy is the Lord God Almighty. That's in Isaiah 6. Nung bumaba si Angel Gabriel para kausapin si Mary, sabi na, Hail Mary sa English. Eh siyempre, nag-usap sila sa Greek. Yun po yung language na ginagamit ng mga anghel, naintindihan. Kahit po nag-uusap si Satanas at ang Diyos, naintindihan ni Job. Nung pinasulat kay Job, alam niya yung usapan. O, saan ka pumunta? Sabi ni Satanas, anong Panginoon kay Satanas? Sagot ni Satanas, papunta ako paro't parito, iniikot ko yung mundo. O, nakita mo na ba si Job, yung servant ko? Ganyan lang yan kasi hindi mo siya hindi siya nahihirapan sa buhay. Kunin mo lahat ng ari-ari yan, susumpa ka niya. Eh, hindi siya sinumpa. Ulit. O, di na ako sinumpa. Saktan mo kaya? O, sige, saktan mo. Huwag mo lang papatayin, ha? Eh, nag-uusap sila eh. Naintindihan. Hindi po ito yung pag sinabing language of angels, no one understand. Naintindihan. Kahit nung nagpakitas ang anghel kay Joshua, nagkaintindihan sila ng salita. Kahit yung 2 angels na bumaba mula para tulungan si Lot, nag-usap sila sa Hebrew. Susunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Kung may anak ka dito, asawa, umalis na kayo. Ayaw nilang umalis, binitbit na lang sila. Kaya, pag sinabi natin language of angels, don't say it na itong sinasabi ko language of angels. Pag language of angels, naiintindihan ng tao. Kaya pag sinabi natin speaking in tongues, is something to be audible yung sa tenga ng tao na naiintindihan. Hindi po ito yung salita na hindi naiintindihan. Kaya pag nagsalita ako ng Kapampangan, kunwari, maintindihan nyo dapat sa Ilocano at saka sa Pangasinense. Hindi kailangan ng interpreter, yun po yung tongues. Ngayon, hindi na po ito karaniwang ginagamit ng Diyos. But God can use this? Yes. Depende kung saan lugar ka nandun. Kung kailangan gamitin ng Diyos yan, gagamitin po na kakaintindihan kayo nung tao na binabahaginan mo ng salita ng Diyos, then God can work. Pero wag nating sasabihin language of angels. Nasa chapter 13 kasi po yun, yung kanilang ginagamit. To another, sabi na interpretation of tongues. So, meron nag-i-interpret pati, kahirap naman. Sabi sa verse 11, all these are empowered by one Spirit, by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Yung spiritual gift ay binibigay po ng Diyos kung kanino gustong ibigay po ng Diyos. Sometimes, kahit sa buhay na hindi ka mananampalataya, God is training others to become what they are in the ministry. Minsan hinuhubog po tayo ng Diyos. Bago ka man pumasok sa mga ministry ng simbahan, minsan hinuhubog ka ng Diyos at ilalagay ka na doon sa ministry na kailangan ka ng Diyos gamitin. Pero tandaan po natin ito, ang banal na Espiritu ang naglagay ng spiritual gift sa isang mananampalataya. Para saan? For the common good. Para sa ikauunlad, ikabubuti po ng iba. Hindi yung para tayo yung, alam mo yun, na pwedeng ipagmalaki. Ako, ang gift ko ay preaching. Sana nga, hindi. Huwag ako tinanong, Pastor, ikaw, gusto mo ba gift mo preaching? Hindi. Kung ako may choice, hindi ko po gusto. Mula bata ko, ayoko nagsasalita sa public. Pinaka-ayokong ginagawa sa buong buhay ko yon. Kaya nag-engineering nga po ako eh. Kasi ayokong magturo. Ayoko nagre-report. Kaya gusto nyo makakita ng bad reporting, pumunta kayo sa engineering class, hintayin nyo silang mag-report ng Rizal. Hindi siya magbabaon ng Manila paper. Babaunin niya yung libro, babasahin niya sa'yo. Pastor, merong magaling sa kanila. 5 lang po yun sa 1,000. Huwag mo kaming kakausapin sa math. Tuwan-tuwa naman kami dyan.
Tapos dadali mo yung teacher sa engineering, pasolve mo ng math. Kung hindi math ang major na, matutuwa ka, mababaliw-baliw siya. Pero pag ni-report niya yung re-report no, ang sarap nila mag-report. Nung nagtuturo ako ng high school department sa Divine Grace Bible Church, pinagturo ko yung kaibigan ko na teacher. Sabi ko, pwede ikaw na magturo sa ganitong Sunday. Nung natapos siya magturo, sabi ko, ayoko na magturo. Sabi na, bakit? Ang galing niyo naman. Ayaw mo bang ikaw na lang magturo dito sa high school? Ako na lang assistant? Ang galing, dahil teacher, ang galing naman. Inggit na inggit ako how he presented things in order. Ang galing. Tapos ako, di-organize. Baligtad yata, dapat ako yata yung assistant para matuto muna ako sa'yo. Ang galing mo mag-present ng mga bagay. Galing mo mag-present sa Bible, ayaw pa nagtuturo. Ayaw naman niya, magkaiba kami, no? Ako yung ayaw magturo. Ako yung gusto ano yun? Ako yung kailangan magturo. It's entirely different. Pero minsan ninahanda po tayo ng Diyos in the big ministry kung saan po kayo ilalagay po ng Diyos. Everyone is a servant. Kahit po pastor, servant. Yung pinagpuyatan kong inaral, siyempre nag-benefit ako, pero mas magbe-benefit po kayo. Sana kahalintulad ng iba, hindi mo na kailangan mag-aral. Yun po yung mahirap, ano? Merong school na Bible school, mula Tuesday hanggang Friday, nakakarinig ng preaching yung mga bata na nag-aaral sa kanilang Bible school. Iba po yung linggo pa sila. Attend pa sila ng linggo sa kanilang mga simbahan. At ang dami nilang dala-dala salitan, baon ng mga preaching. Mauubos po yun. Pagdating nila sa church at sila na po yung mga ngaral, at least 54 o 52 messages every year. Worship. Pag nagturo Sunday school po yun, times 2. Pag nag-Bible study, times 3. Yun po yung preparation na ipiprepare niya every year. Yung natutunan niya ng 4 na taon, mauubos po yun. Kailangan niya mag-aral ulit. Sino magbe-benefit? Church. Kung saan sila nandun. Kaya kung hindi natin gagawin po yung part natin sa church, then magkakaroon ng problema sa growth ng church. At kung magyayabangan tayo, I have a better gift. Tapos mayinggit yung iba, sa ganun yung gift ko, katulad sa kanya. Then inggitan, then magdi-divide tayo. Di mas better ako Like, para nag-aaral sa college, merong sinasabi, mas magagaling ang mga estudyante ng engineering. Sasabihin ng accountancy, hindi, mas magaling kami sa inyo. Sasabihin ng teacher, hindi naman kayo matututo kung wala kami. Kahit anong galing nyo, kung wala kami, hindi kayo matututo. Oo nga naman. Sino ba yung unang nagturo sa'yo ang pababa at pahalang naguhit at ang letter A, pag ganito? Maliban sa parent mo, yung teacher mo, na nagtumulong sa'yo habang naninigas yung kamay mo at napalambot niya para isulat mo yung ABC, D. Susunod na araw na yung iba. Alam niyo yung mga ganun mga bagay? We take pride on ourselves. Tapos, akala mo ikaw lang ang magaling. Yun po yung Corinthian setup. Ang idea nito, mga kapatid, is this. Let's learn how to appreciate others and their ministries. They are the gift of God. Ito yung kakayanan niya Then you have to appreciate. Why don't you help if you want? Paano kaya siya matutulungan to improve? Baka yun ang ministry mo, tutulungan mo siya para mag-improve. Intindihan po natin? Hindi po laban ng simbahan. Hindi po ito yung nakikipaglaban tayo sa isa't isa. Gagalingin ko to para makita nila ako yung pinakamagaling. Gagalingin mo yon para sa kalwalhatian ng Diyos, para makinabang yung hindi magaling. Darating yung panahon, gagaling din siya dahil sa'yo. Di ba mas masaya yon? Hindi yung, alam mo yun, gusto mo marami kang medal para ipakita sa tao. Para saan?
Yabang na yabang ako sa aking spiritual gift. Proud na proud ako sa aking spiritual gift at ako ang nakatulong sa pagunlad nila. Mga kapatid, walang ganon. Let's appreciate others sa kanilang mga ginagawa. Kapag may pagkukulang sila, help them to improve. Yun po yung spiritual gift. Ang nagbigay ang Diyos at ang pinaglilingkuran nating lahat ay ang Diyos, not ourselves. Kaya, mga kapatid, nakinabang ka sa iba, be thankful and appreciate them. Especially, give glory to God who gave them to you. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa spiritual gift na binibigay niyo po. Marapat hindi kami magyabangan sa bawat isa na meron kami spiritual gift. But tulungan niyo kami how we would serve one another. Paano kami makapaglingkod sa iba para sa kapapakinabang ng iba, para sa kaunlad ng iba, para sa kaunlad ng aming simbahan. Tulungan kami, o aming Diyos, na hindi kami magmayabang sa bawat isa. Matulungan kami how we can serve. Paano kami makapagministeryo sa iba sa kakayanan na ibinigay niyo po sa amin. It's not for us, but for them, and for your glory, and for your honor. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.